nagkukulang kami ng pananampalataya, still you are good, O God. Matapat ka sa amin, Panginoon, at sa oras na ito, tanggapin mo ang aming pagsamba at pagpuri sa inyo, aming Ama. Tanggapin mo ang aming pagsamba sa inyo, aming Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang aming pagsamba sa inyo, Banal na Espiritu. At sa oras na ito, saliksikin po ninyo ang aming mga puso. Kung meron po kayong nakikitang karumihan sa sino man sa amin, if you can see any sin in our heart, Lord, we're asking for your forgiveness. Patawarin niyo po kami sa anumang mga kasalanan na aming nagawa, naisip, naikilos, o mga dapat namin gawin na hindi namin ginawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami at hugasan ang iyong mga pangyarihan dugo. I pray in the name of Jesus for the power of your blood that cleanses us from all our sins, Lord. Dalahin ko po na ikaw ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. Ikaw ang may tanghal at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang inaayahan po namin na kumilos sa bawat anak mong nandito, sa bawat isang nanonood at nakikinig sa online, Father. I pray in the name of Jesus for a special touch coming from you right now, Lord. Let there be breakthrough. Let there be revival, O God. Let there be a deeper intimacy with you, Lord. Dalayan ko po sa oras na ito na kayo ang siyang mabigyan ng kalwalhatian. At ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak, whatever the needs of your people right now, we pray in the name of Jesus na kayong magkaloob, kayong sumagot sa anumang mga prayers nila. Father, in the name of Jesus, we are praying, Lord, for a total transformation sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, gamitin mo ko for your glory, Lord. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, speak to your people, Lord. Speak to your people, speak in our hearts right now. And Father, right now, we are giving you back all the glory and all the honors. In the name of Jesus we pray. And all God's people will say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Good morning po sa bawat isa sa atin. Tsaka sa ating pong mga first-timer, kami po ay masaya na kayo ay makasama namin, hindi lang sana ngayong araw na to, but in the future, sa every Sunday, ay makasama namin po kayo. So we would like to extend our condolences po sa Mendoza family, sa pamilya po ni Sister Josie at Brother Tony sa pagkamatay po ng kanilang ina na nakaburol ngayon sa Concepcion. So sa umaga pong ito, tayo ay tuloy-tuloy na sa ating sa message po ng Panginoon. Ang title po ng message ni Lord ngayon is Living with a Grateful Heart. So nito pong buwan ng Oktubre at buwan ng Nobyembre, this month of October and November, many, especially in foreign countries po, ay nagse-celebrate po sila ng Thanksgiving Day. So ito pong Thanksgiving Day, it is a chance to ask God for forgiveness for our sins, to repent for our disobedience, and express gratitude for all He has given us. It must be an attitude of gratitude on a daily basis. So yun po ang natin ngayon, kaya ang title po natin is Living with a Grateful Heart. Ano po ba ang definition ng gratefulness? Definition of gratefulness. It is a feeling or showing an appreciation of kindness, thankful, expressing gratitude, grateful thanks, nagpapasalamat, tumatanaw ng utang na loob. The other definition is gratefulness is the continuous flow of being thankful, a heart full of gratitude for the things that God has done and continues to do and through our life.
So, ang gratefulness po sa Tagalog, ang ibig sabihin ay nagpapasalamat tayo, tumatanaw ng utang na loob. Lahat po ng marunong magpasalamat dito ay magsabi ng amen. So, kinakailangan po, we must live with a grateful heart. Now, marami po ang nagiging problem ay marami sa atin kung minsan na hindi tayo marunong magpasalamat. Ano po? Now, the problem of being ungrateful. Ano ba yung problemang ito? Bakit sinasabi na marami pa rin ang ungrateful? Being grateful is an attitude that must be developed. Men by nature are ungrateful to God and to the people who love them. So nature na po ng tao ang hindi marunong magpasalamat. That's why it has to be developed, especially tayong mga Kristiyano, kailangan ma-develop po ang attitude of gratitude. Now, I would like you to read with me in the book of Luke, chapter 17, verse 11 to 19. So, samahan niyo po ako magbasa. English muna, and then later on, we're going to read in Tagalog. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." Verse 14, when he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Next slide po. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go, your faith has made you well." Sa Tagalog po, basahin din natin ito. Lucas, Kabanatang 17, talatang 11 hanggang 19. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Sa pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Verse 15, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Verse 17, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Now, dito po'y makikita natin na merong mga kitongin ang lumapit kay Jesus. Ilan po yung kitongin na yon? Ilan po? 10. So may 10 mga kitongin. Na nung sa kanilang paglapit kay Jesus, hindi po sila gaanong lumapit kasi they are considered unclean. Kapag may ketong ang isang tao, during the time, hindi ka pwedeng lumapit ng malapitan sa mga tao because they are unclean. So you could just imagine yung suffering na dinaranas po ng mga kitongin na ito na sila ay malayo sa kanilang pamilya, nagsasuffer sila, para silang mga zombie, living dead, buhay, pero sa totoo lang ay patay na po yung kanilang katawan dahil ito ay may ketong. So ang ginawa po nila, anong ginawa po nila? Sa verse 13, sila ay sumigaw, they shouted. Ang sabi nila, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Jesus,
have mercy on us. So, isang maliit na panalangin, ano? Sinabi niya, Jesus, have mercy on us. Jesus, mahabag po kayo sa amin. So sa kanilang pananalangin, hindi po mahaba o marami pa silang sinabi. Simple lang po ang sinabi nila, Jesus, have mercy on us. Mahabag po kayo sa amin. So ano pong ginawa ni Jesus? Nung sinabi ng mga ketongin na, Jesus, mahabag ka sa amin, hindi po sila nilapitan ni Jesus. Hindi man sila pinag-pray. Ano? Ang sabi sa verse 14, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. So dito'y makita po natin yung power, yung kapangyarihan ng ating Panginoon na magpagaling. Naniniwala po ba kayo na kayang-kaya kayong pagalingin ni Lord kahit anong klaseng karamdaman yan? Amen. With God, nothing is impossible. So kahit cancer pa yan, kahit anong klaseng karamdaman yan, God can heal you because He is the same yesterday, today, and forever. So, ang sabi po ni Lord during that time po kasi pag mayroong kagalingan at ikaw ay gumaling, pinipresent po nila yon sa pare, sa Old Testament priest, proving that God has healed them. So sila po ay naglalakad pa lang, no? So siguro naglalakad sila, pasuray-suray silang ganyan. But on the way, as they were walking, suddenly, the healing just overflowed them. Biglang-bigla, dumalo yung healing touch ni Lord sa kanila. Kaya kaagad-agad, ipapass forward mo yung sinabi ni Lord, lumakad kayo at magpatingin sa mga pari. Ibig sabihin, Jesus is already proclaiming to them that you are healed. Go show yourself to the priest. Ipakita ninyo na talagang gumaling kayo as a proof of God's goodness in your life. Kaya sila po ay naglalakad. Silang lahat ay gumaling at luminis. Meron po bang isa man na hindi gumaling? Ilan po yung gumaling? Ilan po yung may ketong? 10 yung gumaling. So ibig sabihin, walang iniwan si Lord kahit isa na hindi gumaling. So wala po siyang pinabayaan na yung isa ay hindi gumaling, but 100% all of them were healed. Ano po? Sa verse 15 ay makita natin na out of 10, only 1 came back to give thanks to the Lord. Ano pong ginawa ng taong ito na gumaling? Isa sa mga gumaling. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. The mere fact that this person is a Samaritan, sila po yung mga ayaw ng mga Hudyo during that time, ano? Kaya sabi ni Lord, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Mga kapatid, mga magulang, God is looking for people with a grateful heart. The blessing will flow continuously, lalo na po kapag hiningi natin ito. Pero hindi sapat na daluyan ka ng pagpapala at pagkatapos ay hindi ka marunong magpasalamat sa pagpapalang pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 21, for although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile. Ibig sabihin po ng futile, useless, and their foolish hearts were darkened. Sa Tagalog, ang sabi niya sa Roma, Kabanatang 1, talatang 21, kahit nakilala nila ang Diyos, take note, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan,
kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. So, kung may pag-uwi po niyo sa bahay, you can read the whole chapter ng Romans. Ito po ay isang verse na sinasabi ng Bible na hindi marunong magparangal o magpasalamat ang mga tao na kilala naman ng Diyos. No po? Nakakalimutan nilang pasalamat in spite the fact that God is good. Now, what are the benefits of having a grateful heart? Ano po ba yung mga benepisyo? O ano yung pagpapalang nakukuha natin if you have a grateful heart o isang pusong mapagpasalamat, isang pusong marunong tumanaw ng utang na loob? Number 1, thankfulness brings miracles. Sino po ang nangangailangan ng mga milagro dito? Itaas ninyo ang inyong mga kamay. Amen. A thankful heart will bring miracle. It is, yung pagiging mapagpasalamat po, ito ay nagiging magnet of blessing. Tignan po natin sa Mark chapter 6, verse 41 to 44. Are you with me, church? Taking the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. The disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of the men who had eaten was 5,000. Yes, meron ba kayong... Meron bang tumatawag? Okay. So, he gave thanks and broke the loaves. Ibig sabihin, si Jesus po ay nagpasalamat, having only 5 loaves and 2 fishes. 2 isda at 5 tinapay. Ang pinakain ay 5,000 katao. Ilan po uli? 5,000 katao. Abay, sa panahon po natin ngayon, mag-i-invite tayo ng 5,000 at tapos yung handa mo ay 5 tinapay at 2 isda. Brother Richard, palagay mo magkakasya yon. Kahit anong gawin mo, kahit na umikot-ikot ka, kahit na parusahan mong sarili mo, hindi mo kayang pakainin ang 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Pero ito po yung milagrong ginagawa ni Lord. Ang ginawa ng Panginoon, He gave thanks and broke the loaves. And then, dumaloy po yung pagpapala at may sobra pa. Nakaipon pa po sila ng 12 basket full of broken pieces of bread and peas. Mga kapatid, ito yung tatandaan natin. Pag nagbigay si Lord ng blessing, hindi lang sakto. Can I hear an amen? Palaging may sobra yan so that you can share it to others. Amen. That's why when you have a thankful heart, dadaluyan ka ng pagpapala ng Diyos, and then you will just be amazed of how God is blessing you tremendously. Pero sana'y wag po tayong maging maramot. When the blessing flow, we have to share that blessing. So, dito po'y makita natin na sumobra ng 12 basket na punong-puno ng mga tinapay at mga isda. So, thankfulness brings miracle. Kapatid, dumanda ka because God is going to show and prove that He is God. Thankfulness brings healing. Meron pong isang research na ginawa sa University of California, sa San Diego. So, yung pong mga scientists ay pinag-aralan nila yung 185 na katao na may kondisyon na ang tawag po ay asymptomatic heart failure. Ibig sabihin, meron po silang sakit sa puso. So definitely, pag may sakit sila sa puso, pwede po silang mamatay anytime. Subalit, ang ginawa po nila ay nag-eksperimento sila
At ang mga taong ito ay tinuruan nilang magpasalamat. Tinuruan sila, you should be grateful even though you have this kind of situation. Every day you give thanks to the Lord. At ang mga researcher po na mga scientists, nakita nila sa grupo ng mga pasyenteng ito, after they develop this grateful heart, alam po niyo kung anong nangyari sa kanila? Nakakatulog po sila ng mabuti, they slept better, they were less depressed, nawala yung depression sa kanila, they had less fatigue, nawala po yung kapaguran, and then they were more self-confident, ano po? And then lahat ng mga disease na meron sila, yung heart disease na yon, ay nagkaroon sila ng unti-unting kagalingan. Kasi po pagka masaya ang isang tao, a merry heart doeth good like a medicine. So because they have this thankful heart, unti-unti nagkaroon ng transformation ang kanilang mga kondisyon at nagkaroon po sila ng healing in a special way na galing sa Panginoon. Number 3, what is the benefit of having a grateful heart? Thankfulness brings positive outlook in life. So, nagkakaroon po tayo ng positibong pananaw sa buhay. So, when we have a grateful heart na de-develop, it helps us develop our trust in God. Yung tiwala mo sa Diyos ay lalong nade-develop. It removes fear. Nawawala po yung takot natin, And it gives you peace. It helps us to be humble. While much of our gratitude is related to positive experience, we have to learn to appreciate the good and the bad. Thanking God in difficult situation can also help us appreciate the good times more. So nagkakaroon ka po ng positive attitude. Yung dating negative attitude mo sa nangyayari sa buhay mo, napapalitan ito ng mga positibong pananaw, pag-iisip, and even pananalita. Number 4, thankfulness brings victory over the power of darkness. Alam po ba ninyo that if you have a thankful heart, lumalabas po yan sa bibig natin. Lumalabas yan sa pagsamba natin, So when we begin to give thanks to the Lord through our praise and worship, when we begin to worship the Lord because you have a thankful heart, the enemy will flee. Hindi po siya pwedeng mag-stay sa inyo. Hindi siya pwedeng manatili sa inyo. Why? Because he cannot stand the praise and thanksgiving of God's people. Gusto niyo pong mag-stay ang presensya ni Lord sa inyo, sa tahanan niyo, you have to develop a grateful heart. Ngayon naman, kung gusto mong manatili ang demonyo sa pamilya niyo, magkaroon ka ng isang attitude na puro complaint, puro reklamo, at maniwala ka, mawawala po ang presensya ng Diyos. Ano po? So it gives us victory over the power of darkness. Number 5, thankfulness opens door for continuous blessing. Pag sinabing continuous blessing, rumaragasang pagpapala. Amen. Sino po ang gusto ng rumaragasang pagpapala dito? Magsabi ng amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. When you have a grateful heart, we invite His presence. Ano po? That's why He delights in our thankfulness and pour out His Spirit and favor over those who give honor and gratitude to Him. That's why if you are waiting for continuous blessing, you must develop a grateful heart. Number 6, thankfulness builds strong family relationship. You could just imagine kung ang lahat po ng miyembro sa ating pamilya magbuhat sa magulang, sa lolo, lola, sa mga anak, sa mga ate, kuya, Sa lahat ng miyembro ng pamilya, if you have a grateful heart, abay magiging masarap po ang ugnayan ninyo sa pamilya. Amen.
Alimbawa, ang ulam lang ninyo ay hindi po yan kasing sarap ng kapitbahay mo. Yung ulam mo ay kamatis lang at bagoong. Yung katabing bahay, naaamoy mo fried chicken. Sa'yo, kamatis at bagoong lang. And then, sasabihin mo, oh, how great is our God. Lord, salamat sa kamatis at bagoong. In Jesus' name. Amen. Kaya mo bang magpasalamat sa mga situation na meron ka, sa situation na walang-wala ka? Because if you're going to have a negative attitude, an ungrateful heart, lahat makikita mo negative. Kami po, nung kami ay mga bata pa, elementary years pa lang po kami noon, naranasan po namin yung mag-ulam ka ng tubig at asin. Ano? Sa Kapampangan po, gatas pusa, adakanta. So, may situation po sa life namin na walang trabaho, yung tatay ko, wala kaming pera. Ang kaya lang naming bilhin ay kanin lang, bigas lang. So, ang ginagawa po ng nanay ko, inaano po niya yun, sinasaing niya. And then, dahil wala po kaming ulam, nilalagyan na lang po namin ng asin at tubig kasi yun ang pinakamura. At kung minsan ay nakakapagprito po kami ng isda, pag wala na po yung isda, yung mantika na pinagprituhan doon sa isda, yun na po yung ulam namin. At nilalagyan lang namin ng toyo yun. So toyo at mantikang pinagprituhan ng isda. Tuwang-tuwa na po kami. Wala naman kaming choice. Wala naman kaming magawa kasi yun lang ang kaya ng pamilya namin. So during those time, anong klaseng puso kaya tayo magkakaroon sa time na walang-wala, sagad na sagad ang budget, tapos may problema pa kayo sa pamilya. But when you have a grateful heart, nandun pa rin yung joy, nandun pa rin yung peace, nandun pa rin yung love. Bakit? Kasi natuto kang magpasalamat kung ano ang binigay ni Lord sa'yo. Can I hear an amen? You have to learn how to be appreciative of what God has given you. Kasi po, pag tayo ay sinubok ng Panginoon, hindi naman po yan forever and ever na mag-uulam ka ng toyo at pinagprituhang mantika. It will only pass. It will test your faith. But praise God, yun po ay bahagi na lang ng buhay natin. So, paano pong gagawin natin? I will go to my main points. How to have a grateful heart. Number 1, start your day with a thanksgiving prayer. Umpisahan mo ang araw mo ng merong pasasalamat sa Diyos. Now, let me ask you, sino po ang mga nandito na bago kayo nagpunta dito ay nagpasalamat kayo sa Panginoon? Can I see your hands? Amen. Nagpasalamat po ba kayo na buhay kayo? Nagpasalamat ba kayo na kasama ninyo ang pamilya ninyo? Amen. So sabi po niya dito sa next slide, when you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. So, start the day by having this kind of habit. Maging habit na po natin ito na pagising natin sa umaga, Panginoon, salamat po kasi buhay ako. Sabi nga ng isang kaibigan namin, every gising is a blessing. Amen. Kasi marami po ang hindi na nagigising. Sino ba nang nakakaalam sa taong yun na namatay na hindi na siya magigising kinabukasan? But praise God, every day that we are alive, we should say a prayer of thanksgiving to the Lord. Amen? Sabi po niya dito sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7, just as you receive Christ Jesus as Lord,
Continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa Tagalog, yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya, magpakatatag kayo, at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Ano po? So, ito ay isang bagay na sabi niya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang tinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So, hindi niya sinabing one time lang. Ang Thanksgiving is only once a year. No, lagi tayong magpasalamat. So, every time po na nakakain tayo, we should say a prayer of thanksgiving. Sa lahat ng oras na kaya nating magpasalamat, i-develop po natin yung habit ng thanksgiving. Ang sabi sa Psalm 100 verse 45, can we all read this? Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Amen! Palakpakan nga po uli natin ang ating Diyos. For the Lord is good. Kapatid, there are times na hindi po tayo tapat. Pero God remains faithful. There are times, marami tayong pagkukulang sa Kanya, but still, He remains faithful. So how can we have a grateful heart? Number one, start your day with a thanksgiving prayer. Number two, stop. Kayo na pong magbasa niyan kasi applicable yan lahat sa atin. Come on, you read. Isa pa, malakas. Alam po ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng complaining? Ano po kayong Tagalog? Mareklamo. Ano? So sabi ko nga kanina, we have to overcome this kind of attitude na hindi ka marunong magpasalamat. Hindi ka marunong mag-recognize that everything comes from God. You are not, hindi ka marunong mag-recognize sa mga blessing na pinagkakalob ni Lord. Ang tinitignan mo lang yung hardship, yung mga pagsubok. Kayo po ba palagi 365 days, puro pagsubok po ba ang nararanasan natin? Can I hear a yes or no? Ano po siya? Uli? Is it a no or is it a yes? It is a no kasi hindi naman po lahat ng 365 days na binibigay si Lord ay puro pagsubok. Sino pong nakakaranas ng pagpapala dito? Magsabi ng amen. The mere fact that we are alive and kicking well is a good start to remember that God is always there for us. Tignan po ninyo dito sa next slide, sa prayer department. Sabi niya, we often forget to be thankful for answered prayer but never fail to complain when it is unanswered. So dito po yung makita natin sa parang illustration lang ito, na marami po yung nakapila doon sa complaint section, doon sa gratitude or yung pagpapasalamat, wala pong nakapila. Naalala ko tuloy kapag may mga prayer requests tayo, ang daming nangihingi ng prayer requests. And then we keep on praying for them. Pero kokonti po yung nare-receive naming mga pasasalamat. Hello, andyan pa po ba kayo? So you might as well give us a testimony.
Pastor, Pastora, gusto ko po sanang magpasalamat sa prayer request na ito na sinagot na ni Lord. So bago po sa ating New Year's celebration, maybe pwede tayong magkaroon ng mga testimony, ng mga answered prayer. Ano po? So, dapat po hindi tayo palaging complain. So why don't you praise? Start praising God. Kung ano man ang meron ka, kung ano man ang tagumpay na binibigay niya, umpisahan mong pasalamatan ang Diyos. Ang sabi niya dito sabi niya, a heart of gratitude leaves no room for complaining, for it is impossible to be truly thankful and filled with negativity and ungratefulness at the same time. Hindi ho pwedeng magsama yung pagko-complain mo at saka yung pagpapasalamat mo. Hindi daw po sila pwedeng magsama sa loob. You should only choose one. Kinakailangan ikaw mismo ang magpili kung anong klaseng attitude ang gusto mong ilabas. Is it a complaining attitude or is it a grateful attitude? Now remember, may pagpapala pong bit-bit ang grateful attitude. So stop complaining and start praising God. Letter A, every day, count your blessing. Meron po ba kayong blessing araw-araw? Yes. Number 1, buhay ka. So wag mong kakalimutan yon. Yung palang meron na. Meron ka ng point number 1 para ipagpasalamat mo sa Diyos. Nandyan ba yung pamilya mo? Nandyan ba yung mga ari-arian mo? Nandyan. Malusog ka. You have so many things na dapat ipagpasalamat sa Diyos, pero kung minsan ay nagpo-focus tayo sa mga wala sa atin. So every day, count your blessing. Letter B, stop comparing yourselves with others. Para mawala yung complaining spirit mo, huwag mong iko-compare ang iyong sarili sa iba. Ay, buti pa si ganito. Meron na silang bahay, kami wala pa. Ay, buti pa siya, ang ganda ng asawa niya. Ang asawa ko, parang pinagtsatsagaan lang. Ay, buti pa sila, ang ganda-ganda ng kanilang kotse. Kami, BMW lang. By means of walking. Ano? So, kino-compare mo ngayon ang sarili mo. Ay, buti pa siya yung anak niya. Summa cum laude ako. Suman cum latik lang yung anak ko. Yung mga ganong attitude po ba, na kino-compare mo ang pamilya mo. Kino-compare mo ang sarili mo. Ay, buti pa siya, buti pa siya. Abay, dapat isipin mo, mapalad ka kasi anak ka ng Lord. Amen? Anak ka ng Panginoon, buhay ka, so you should have this grateful heart. Kaya kung minsan ay nag-start tayong mag-complain kasi tinitignan mo yung kabila. Tignan mo yung sarili mo, kung gaano ka kaganda, kung gaano ka kagwapo, kung gaano ka kalusog. Kung ano yung mga blessing na meron ka, you should be thankful. So stop comparing yourselves with others. Letter C. O, basahin po ninyo. Praise God in good times and bad times. Hindi lang yung pagka-bless na bless ka. Hallelujah! I worship you, Lord. Pagka may pagsubok na, Panginoon, baka naman ganyan. Baka mo naman ako pinabayaan. Baka mo naman inalis yung boyfriend ko. Baka naman nagkahiwalay kami ng girlfriend ko. So you begin to look on the negative side. Pero pag ikaw ay may pagpapala, ang dali-daling magpuri sa Diyos. Now, the Lord doesn't like a complaining spirit, so we must praise God in good times and bad times. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang sabi niya, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything. Hindi niya sinabing in good times. Ang sinabi ng Bible, in everything, give thanks.
Kahit na ano pa ang sitwasyon na meron tayo sa kasalukuyan, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Because the Bible says in Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So praise God in good times and bad times. May nangyaring hindi maganda, all things will work together for good. So, hindi lang yung sa masarap na panahon. Pag may season ng testing, season ng tagutom, season ng trials, you should learn how to praise God because sinusubukan lang po tayo ng Panginoon kung magiging matatag tayo. Letter D, speak only positive words. So kailangan matuto tayong i-train ang ating dila. Lahat po ng may dila dito magsabi ng amen. So we must learn how to train our tongue. Because the Bible says, sabi niya dito sa next slide, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So yung connection ng puso at saka yung bibig, ano po yan? Magkakonekta po yan. Kung anong nilalaman ng puso mo, siyang ilalabas mo sa iyong bibig. That's why if your heart is filled with the Word of God, with His promises, ang lalabas sa bibig mo will be praises, will be worship, will be thanksgiving. But if your heart is filled with negative things, yung mga pinapanood mo na hindi magaganda, puro ka na lang Facebook and everything, you have no time for the Word of God, definitely, ang lalabas sa bibig natin will be curses. They will not be word of wisdom, word of praise. Ano? Ang sabi sa Luke 6 verse 45, as a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Sabi sa Proverbs 18:21, life and death is in the power of your tongue. Mga kapatid, maging maingat po tayo sa mga lumalabas na salita sa ating bibig. Sa ating sarili, baka hindi mo alam, you are speaking curses upon yourself, upon your children, kung anong mga sinasabi natin sa ating mga anak, sa ating magulang, or kahit kanino pa, even to our disciples, we have to speak blessing. We must be grateful for what God has given us. Ano? Kaya kailangan po, we have to speak only positive words. And then number 3, practice appreciating the people that God has placed in your life. Now, sino pong nandito na masasabi nyo na may mga ginamit si Lord para kayo ay i-bless? Pwede mong itaas ang mga kamay. Meron po bang nandito na ginamit ni Lord para kayo ay lumago sa inyong pananampalataya? Meron po ba? Amen. Meron bang nandito na ginamit ni Lord para mag-transform ang buhay mo into Christ-like? Amen. Ano po? Now, there are many people around us na ginagamit ni Lord. Pag ginalaw ni Lord ang isang tao sa buhay mo, it means meron siyang purpose sa taong yan. Ang sabi ni John F. Kennedy, sa next slide, sabi niya, we must find time to stop and thank the people who make a difference in our lives. So sabi po ni John F. Kennedy, kailangan daw na magkaroon tayo ng panahon to thank the people who make a difference in our lives, in the past, in the present, and even today. And then sabi niya, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not the utter words, but to live by them. So, ang ano ni John F. Kennedy, wag lang yung salita ka ng salita. Pakita mo that you have a grateful heart.
So, sino po sa atin ang marunong magpasalamat sa ating mga magulang? Sinong may mga magulang dito? Pwede bang itaas ang mga kamay? When was the last time that you said to your parents na ma, tang, dakal po salamat? Minsan, pag kinakasal sila, doon ko lang naririnig yun. Yung pag binigyan sila ng time ni pastor, o kailangan may dala kayong regalo ha, at pasalamatan ninyo ang inyong magulang. Kasi kung wala sila, wala kayo ngayon, ikakasal na kayo. So naririnig ko po sila, umiiyak pa yan. Pero sana hindi lang during the time na ikaw ay kakasal. You must learn how to be thankful to your parents. Can I hear an amen? Pasalamatan po natin ang ating mga magulang kasi kung wala sila, wala tayo. Sila yung ginamit ng Diyos para pagpalain ka, para mabuhay ka sa planet Earth. Your parents are the instrument of God in bringing you in this world. Kaya sila ay, masasabi natin na mayroong mga parents na hindi po ganyan kaayos. May mga problema sila. Still, they are our parents. So let us give the opportunity for them habang sila'y malakas pa, habang sila'y buhay pa. We should give thanks to our parents. Sa ating mga cell leaders, sa ating pastor, sa mga taong ginagamit ng Diyos, even to our teachers, to our spouse, sa ating asawa, kailangan po maging bukang bibig natin yung pasasalamat because God has placed them in our lives so that we can go on in this life na magiging madali dahil sila yung tumutulong sa atin. And then lastly, dito po ako magtatapos. Always remember and be thankful for what Christ has done for us. Now, hindi ko na po i-elaborate ito, pero gusto kong manood tayo ng isang video reminding us to be thankful for what Christ has done for us. Ready na po ba yung video ko? Paki-play nga. Yes. Hallelujah. Sa oras pong ito, pwede bang lahat tayo ay yumuko at tayo po ay manalangin? Thank you, Jesus. Kapatid, hindi ko alam kung anong kalalagayan mo sa oras na ito. I don't know what kind of life you are living right now. Maraming panahon, maybe you are complaining, you are speaking negative words. You do not know how to appreciate God, especially what He did on cross for us. But right now, sa oras pong ito, gusto kong makipag-ugnayan tayo sa Diyos. The Lord wants us to have a grateful heart. And if we will go back to the cross, we must remember and be thankful for what Christ has done for us. Sa oras na ito, pwede bang ilingin mo sa Diyos na bigyan ka niya ng isang pusong mapagpasalamat? I want you to close your eyes, focusing on God alone. Gusto kong pikit mo ang iyong mata at mag-focus ka sa kabutihan ni Jesus sa iyo. Nakita mo yung video is just a video, but the reality na nangyari kay Jesus ay higit pa doon ang kahirapan na dinanas niya para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. And right now, the Lord is continuously knocking at the door of your heart. Nire-remind ka niya, anak, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Namatay ako sa krus para sa iyo. And even during the time that you tend to forget God's calling in your life, pinagpapalit mo siya sa tao, pinagpapalit mo siya sa anumang bagay sa mundong ito. Still, hindi po magbabago ang ginawa ni Jesus. Ang sabi niya doon sa krus, it is finished. Tapos na ang kailangan gawin.
para tayo ay lumaya sa ating mga kasalanan, sa pagkakabihag ng demonyo sa ating mga buhay. But when many times, pag may pagsubok na, tumatalikod na tayo kay Lord. Para bang iniisip natin, Lord, hindi mo naman alam ang nararamdaman ko. Sa totoo lang, alam niya kung ano yung mga pains, ano yung mga inanakit sa puso mo. Sa totoo lang, alam niya na sasaktan ka, napapagod ka. He knows that you are in pain. He knows that you are tired of living in this world. Sa totoo lang, alam niya yung mga failures mo. Alam niya yung panahon na dati mahal na mahal mo siya, pero ngayon, sinasantabi mo na lang ang iyong relasyon sa Panginoon. Right now, I want you to talk to God right now. Sige po, kausapin yung Panginoon. Remember God's love for you. Alalahanin mo ang pag-ibig ni Jesus. If you want to have a thankful heart, you need to recall what Christ has done for you on the cross. Huwag mong kakalimutan ang pag-ibig ni Jesus sa iyo, kapatid. Huwag mong kakalimutan that in spite of everything, God's love is always there. Come on, church. Talk to your Father in heaven. Kausapin mo ang Diyos, saan ka man naroon. Huwag mong titignan ang katabi mo. This is between you and God alone. Hallelujah. Yes, Lord. Oh God. Oh God. Humingi ka ng patawad, kapatid. Ay maraming beses, nagiging ungrateful ka. Hindi mo tinitignan kung ano yung pagpapala ni Lord sa buhay mo. Yung mga wala, yung mga answered prayer, doon ka nakafocus. Kaya no wonder, ang puso mo palagi nagko-complain. Nakakalimutan mong magpasalamat sa Diyos. Nakakalimutan mong magpasalamat sa mga taong ginamit niya para ikaw ay mapagpala sa mundong ito. Nakakalimutan mong magpasalamat sa iyong mga magulang. Nakakalimutan mong magpasalamat sa iyong cell leader, sa iyong pastor, at sa mga tao pang ginagamit ni Lord to bless you. Ang nasa puso mo lang ay pait ng iyong mga karanasan, disappointments, mga tao na nakit sa iyo. Right now, I want you to surrender your heart once more. Hindi po tayo hinto sa church na ito na hindi nagsusuko ng ating mga buhay. Every day, we need to surrender all bitterness, all disappointments. We need to learn to forgive others. We need to learn how to ask forgiveness from the Lord. Sige, kapatid. Damhin mo ang pag-ibig ni Jesus sa iyo. Just remember how God good is. Pasalamatan mo siya sa oras na ito. Pasalamatan mo siya sa kaligtasan na binigay niya sa iyo. Pasalamatan mo siya sa lahat-lahat ng pagpapala at mga pagsubok sa buhay mo. Come on, I want you to pray. This is your opportunity na makaugnayan mo ang Diyos. If you are here for the first time, sa lahat po ng mga bisita natin na ngayon pa lang naka-attend ang church, at hindi pa ninyo talagang nararanasan ang pag-ibig ni Jesus, He is the reason kung bakit siya ay namatay sa krus. Kung bakit nagkakaroon tayo ng kaligtasan, He is the reason. At sa oras na ito, inaanyahan ko po ang sinamang nandito na hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, at sumunod sa panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, minsan pa, ako'y lumalapit sa inyo at humihingi ng patawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita
bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Magbuhat sa oras na ito. Baguhin mo ako. At banal na Espiritu, kayo na pong maghari sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po kay Lord that andito ka, nakataya ako kasi sandali lang po. Ayan po. Gusto ko lang po i-share yung kabutihan po ni Lord kasi ayun po, Pastor, thank you kasi sinaga niya po kaming puntahan ng family ko. Muntik na po kasi ako maging Muslim eh. Diba, Pastor? No? So, sobra yung blessing. Ay, Diyos ko. Yung blessing po kasi sa amin ni Lord, grabe. Yung health ko, a year ago, muntik na po kasi ako mamatay. Because of, nag-collapse yung lungs ko. And then, hindi ko akalain nga, dito pa rin ako. Until now. Siguro nakikita niyo ako dati, ang payat-payat ko dyan. And then, ngayon, healthy na ako. Hindi ko na nabasa yung sinulat ko. Thank you sa health ko, Lord. And then, binigyan pa niya ako ng magandang trabaho. Ako ay isang business development manager ng isang audio company sa Manila. 2 beses lang po yung pasok ko sa isang linggo. Hawak ko yung oras ko. I'm earning good. Hindi ko deserve yun kasi I thank you, Lord. Hindi ko ma-express yung gusto ko sabihin. Sobrang kayong lahat, huwag kayong susuko. Lagi lang kayo mananalig sa Diyos. Sundin niyo yung sinasabi ni Pastor. Napakaswerte po natin sa pastor po natin. Hindi niya po kami tinigilan kahit nung time na down kami. Thank you po, Pastor. Talagang kahit tinataguan ko siya, nasa gate na siya, hindi po siya tumigil. And then, syempre po sa wife ko, na siya po kasi nagyayaya lagi sa akin sa church. Yun po. And ay sa giving month po, wag po tayo magsasawang magbigay. At kung ano man po yung kaya natin ibigay sa church, ibigay niyo na po yung offering nyo, yung tithes nyo, yung mag-seed kayo, maganda po. Meron nga po ako i-share. Nung nag-ano po kasi dito, nag-announce si Pastor ng mag-sponsor sa Encounter. Nagkaroon po ako mag-chance noon na makapag-sponsor ng 7. And then, sobrang nasiyahan kami ng wife ko. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ulit ako ng chance na makapag-sponsor ulit. And then, yung next, yung lately lang, nakapag-sponsor kami ng 10. And then, accidentally, dyan kasi kami lagi nakaupo. Dito nakaupo lahat yung nag-encounter. Habang nagte-testimony sila, sobrang ang sarap ng pakiramdam na dadanas namin sa mga naririnig namin kasi parang kami yung
nasa sitwasyon nila nun. And then, sabi ko kay Lord, baka yun yung ano ko, purpose ko. Sabi ko kay Lord, pag may project ako ngayon, mag-sponsor ako ng mas marami. Alam niyo po, nung binanggit ko yun kay Kuya Atoy, that was 3 weeks ago lang. Sabi ko, Kuya Atoy, kailan ba yung next encounter? Sabi nga niya, ang alam ko ng January po ulit. Alam niyo po, sabi ko kay Lord, pag binigyan niyo uli ako ng chance makapag-sponsor, mag-i-sponsor ako ng 30 people. Alam niyo po, a week ago, 2 weeks ago, na-commit ko na po kay Pastor yung 30 people na yon. At pag may sobra pa, pati po yung service nila, i-sponsoran natin kasi in-run po ni Lord yung prayers po namin. So, para po sa lahat sa inyo, wag po kayong titigil sa pagsuporta sa church natin. Huwag niyo pong isipin na walang pupuntahan yung mga inaabot nyo kasi yung ano man po yung maibigay natin sa church, time man yan, financial man yan, lahat naman po yun ay may mapupuntahan. Sa tulad natin na naliligaw, mas maraming madadala ang church natin dito, mas maraming mapapatino na mga tulad ko na dati medyo pariwara kung ano yung ginagawa. So, tulungan po natin yung church natin at magtiwala lang po tayo sa leadership natin. Napaka-bless natin, may mga ganyan po tayong leader. Mahirap pong hanapin yun sa panahon ngayon na hindi tumitingin sa sitwasyon mo sa buhay. So maraming salamat po sa inyo. So sana po lagi lang po tayo magbigay. Ano man po yung kaya natin, basta po galing po sa puso po natin. Mas marami tayo, mas mabigay, mas mabuti. Huwag nyo nasukatin yun. So yun lang po. Maraming salamat po. So, tayo na lang po tayo. So, labas po natin yung mga tithes and offering po natin. Pasensya na po, hindi ko na po nabasa yung mga sobrang na-touch po ako kasi sa blessing sa lahat ng ginagawa ni Lord talaga. From physical and lahat po, emotional, financially. Maraming salamat po kay Lord. Taas po natin yung mga tithes and offering natin. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings, sa guidance na binibigay niyo sa amin, sa mercy, sa grace, Lord. Maraming salamat. Lord, lahat po na nandito, lahat po ng pinagpe-pray nila, ano man po yan, financially or help po yan, O Lord. Lord, i-grant niyo po sa kanila, Lord. Lord, i-bless niyo kami lahat. Maging blessing po kami sa marami. Paramihin niyo pa po ng paramihin ang lahat ng blessing na ibibigay niyo sa amin. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.